Iki, Po. tong si Daniel Rason, parang yan si Saul na sinasapian na ng masamang espiritu. Noong itinakwil siya ng Diyos, iniscam niya ang Diyos eh. Iniscam ni yun yung colloquial na pananalita na pwede nating gamitin kay Haring Saul, nakauna-unahang ahari sa Israel. Napakagaling niya. Yan, magaling siya sa mga pag-aari, sa pag-develop ng kay-Dira, mga kung ano ng pagpapalipat, pagpapapirma ng blankong papel. Diyan siya magaling. Alam mo, kanya-kanyang galing niya sa libutan, sa espiritual. Ewan nga ba, kapalaran natin to. Si kapatid na Paulina is watching. Hi, hello sis from Paris. Ano na po, pinapaakyat po kita, kapatid na Dennis. Ading ka na po, si kapatid na Dennis Pagya. Taga Cavite po ako. Actually, I don't consider myself as an Exeter. Opo. Bali, tayo rin po. Gusto ko lang din po magsalita. Ako nga pala si kapatid na Dennis Pagya. 11 years na po ako sa iglesia at ganoon din po ang asawa ko. Kaanib din po at ang tiyahin ko po ay kaanib din po. Ngayon po, gusto ko lang din po mag-share sa inyo. Actually, matagal ko na kayo napapakinggan eh. Gusto ko rin maglabas din po ba nung diwa ko po ba? Hello po? Opo, pwede po. Sige po, magsalita ka po. Diretso lang po. Opo, tsaka nung idea ko rin po, nung ideal ko po ba nung sa nangyayari. Kasi tayo kino-consider ho nila na Exeter eh, sabi nila. Pero ako po, Brother, tama yung Exeter tayo kasi utos yun sa Biblia sa Apokalipsis 18. Pag sinabas kayo sa kanya, come out of him, my people. hello po. Apa. Nadinig niyo po ako, Brad Dennis? Apo, narinig ko po. Apo. Hindi ko lang po alam kasi parang may delay po yung sa video, sa audio. Opo, tama po yun, Brad Dennis Pagya, na Exeter po tayo. Kasi utos po yun na nasa Biblia sa Apokalipsis 18:4. Come out, my people. Come out of him, my people. Sige po. Bali, ang naiintindihan ko po na yun nga po talaga nasa Bible naman po talaga yun. Pero sa akin nga po kasi, ang nilalabasan po natin kasi, hindi naman po yung iglesia ng Diyos. Amen. Ang nilalabasan po natin, kasi bakit po? Ang nilalabasan po natin dito, yung kongregasyon po ng mga taong naliligaw. Yung pong tunay na nilalabasan, actually sila po ang lumabas eh. Sila po ang lumabas sa iglesia. Bakit po? Lahat po kasi tayo, umanib tayo doon sa iglesia na nasa Biblia. Yun po ang inaniba natin sa pagtanggap ng pananampalataya ng mga tao na yon, ng mga first century Christian na yon. Sila po ang talagang inaniba natin. Lahat po tayo. Kaya lang po, ang may mga sa panahon natin ngayon, yung majority ng mga umanib na yon ay unti-unting lumilihis. So ang talagang dapat labasan po natin yung mga palihis. Pero tayo po, hindi po tayo pwede i-consider na lumabas sa iglesia ng Diyos eh. Kasi bakit? Yun nga ang pananatili natin sa iglesia ng Diyos, yung pag-alis natin dun sa mga lumihis na yun eh. Opo. Brad Dennis Pagya, ganito yun para madaling ipaliwanag. Sino ba ang tinawag ng Diyos lumabas? Labas kayo diyan, bayan ko. Tayo yung bayan, pinalabas lang tayo. Ngayon yung mga natitira, lalabas pa yan, yung talagang sa sarili nila yung bayan sila. Sino ba ang tinawag, Brad? Sino po ba ang tinawag ng Diyos? Yung bayan niya. Kaya tayo naglabasan yung bayan niya. Ngayon yung matitira. Ang talagang Exeter po talaga, sila. Sa aral kasi sila nag-exit eh. Di ba? So ang umexit talaga, ang spiritually, sila tayo, ang may kukonsider nila tayo, literally umexit sa kanila. Sa kanila. Kasi, physical nila, yung physical church, yun po yung tinatawag nyo, physical congregation ang inexita natin eh, yung physical congregation. Pero ang spiritually, silang mga physical congregation na yan, sila po yung lumabas spiritually. Doon Brother. Opo. Ang nakukuha mo na yung paksa sa sa Sabado. Yan yung paksa sa Sabado. May paksa po ba na related? Actually, matagal ko na pong to eh. Ako sa totoo lang po, asawa ko, nahirapan ako nung primero sa asawa ko. Kasi sabay nga po kami umanib dyan halos, nauna lang po ako ng 6 na buwan. So ang asawa ko, active po kami pareho. Pero nung 3 taon po ang ibinigay ko. 3 taon actually. 3 taon ang ibinigay ko para makapakinig kasi umaasa po ako eh. Umaasa po ako na umaasa po ako na ililipat kasi ang naniniwala ako doon sa sinabi ni kapatid na Ellie na mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Yung karunungan na nasa akin, ililipat yan sa kapatid na Daniel. Buhay pa kasi ako eh. So, yun po ang inaasahan ko. Pero sa paglaon po ng panahon, kasi ang kinonsider ko po, maaari po talaga, destined talaga na ilipat sa kanya eh. Pero kasi hindi naman po nakikita ng kapatid na Ellie ang desisyon ng puso ng tao after ng
ng panahon eh. So Diyos po ang nakakita noon, no? Diyos po ang nakakita noon. Maaring dapat ililipat sa kanya, supposed to be eh. Pero sa paglaon ng panahon, nagbago ang puso niya eh. So nakita ng Diyos 'yun. So imbes na ililipat sa kanya, hindi inilipat kasi nakita yung pagsamaho ng puso ng katha eh. Yung katha ba ng puso ng tao eh. Sabi nga ng Panginoon, sino nakakaalam, akong Panginoon ang nakakaalam ng puso ng tao eh. Siya ang talagang nakakakita eh. So kaya hindi natin pwedeng totally, ang na-realize ko po mga kapatid, hindi natin totally pwedeng pagtiwalaan ng buo ang salita ng tao. Kasi ang salita ho ng tao, meron siyang meron siyang katapusan. Kaya nga sabi ni Kristo, 'di ba, na Meron daya ang salita ng tao. may daya. Kaya ho, naturalesa ho 'yun eh, naturalesa 'yun. Yung salita ng tao. Kaya po yung pananalita po ng kapatid na Eli, hindi ho natin totally pwedeng panghawakan 'yun. Bakit? Kasi salita ho 'yun ng tao eh, na hindi niya nakikita ang hinaharap, hindi niya makikita ang future. Kaya kung may distinction ang paniniwala po doon eh. So kung sa sinabi ng kapatid na Eli na si kapatid na Daniel ay lilipat sa kanyang karunungan, maaaring totoo 'yun na sa panahon niya na nakikita niya. Pero ang isang katotohanan, hindi niya makikita kung ano ang magiging desisyon ng puso nito sa hinaharap. Ano 'yun? Hindi niya nakikita si Brad Eli. Ang ano ni Brad Eli noon, umaasa siya na ililipat ng Diyos. Umaasa siya. Opo. So umaasa siya na ililipat in the future. Eh. Kaya lang hindi nga po natupad. Kaya nga hindi natin pwedeng panghawakan yung salita ng kapatid na Eli dahil tao siya. Dahil sabi nga sa Biblia ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Kaya hindi natin pwedeng totally panghawakan yun, 'di ba? Kasi salita po yun ng isang tiyuhin para sa kanyang pamangkin eh. So yun na po yung, kumbaga, yung para bang doon natin maiano na hindi po natin talaga totally pwedeng panghawakan yun. Kaya nung na-notice ko po yun na gano'n, hanggang sa pinag-aralan ko rin po dahil nakita ko nga po talagang iba na eh. Iba na yung ini-inject niya sa puso ng mga nakikinig. So ako, ang binabantayan ko po yung puso ko eh. Ang binabantayan ko yung puso ko. So, ang napupuna ko po, hindi makakapagdulot ng mabuti sa puso ko ito, yung mga pananalita niyang yung mga pangangaral niya pa, mga the way na magsalita siya, na minsan pa nagpagising sa akin Alam mo brother, totoo yan. Totoo yan sinabi mo na iniingatan ko yung puso ko kasi yung mga tinuturo niya hindi makakabuti sa puso ko. Ganyan din ang nararamdaman ko. Sabi ko, nasa Pilipinas pa lang ako noon. At nasa KD Rock ako nakatira noon at saka doon sa Smallville, magkakasama kami. Mm-hmm. Sabi ko, bakit ganito yung nararamdaman ko na dumadalo ako, pag-ibig yung itinuturo, sinasabi, pinipreach, pero hindi pag-ibig yung nararamdaman ng puso ko. Nagre-repel yung puso ko, parang yung tubig at langis. Pag kinumbine mo yung tubig at langis, hindi sila mag-mix. They will not mix together. Merong repellents na nangyayari. Umihiwalay yung langis sa tubig. Sabi ko, merong kakaiba dito. Sabi kong ganyan. Tapos sakto, na meron kasi akong negosyo. Sabi ko, kailangan ko po munang harapin yung negosyo ko. Sabi ko kasi yung mga tauhan ko na hindi mga kapatid, biruin mo, nakabili ng 2 iPhone, nakabili ng motor. Tapos, walang remittance na uubos yung mga stocks namin. So, nagpaalam ako. Kalooban talaga ng Diyos, gumagawa siya ng paraan na umuwi muna ako kasi hindi ako po pwedeng hindi dadalo pag nandoon ako sa KD Rock, sa Kabanal-Banalang Dako sa KD Rock. Mm-hmm. Yun. Ano po yung Kabanal-Banalang Dako? Yun yung compound ng royal family. Hindi po lahat doon nakakapunta. Kaya doon sa mga nagsasabing daw ako, nakikita daw. Wala. Hanggang alimuum lang yung mga nagsasalita na yan na hindi nga kayo nakasama namin sa royal family. Tsaka yung mga royal family mismo, ayan, tikom yung bibig. Pati yung mga household ng royal family, ayan, tikom ang bibig. Alam kasi nila na totoo lahat ng mga sinasabi ko. Ayan, tanungin nyo, si Sis Pepot Sunga. Tanungin niyo yung asawa niya na si Brad Mike Saringan. Tanungin niyo yung kapatid ni Sis Pepot Sunga na si Mayo Sunga. Tanungin nyo, sino pa? Si Brad Dennis Domingo. Tanungin ninyo yung asawa ni Brad Dennis Domingo na si Sis Luisa Domingo na nagtatrabaho sa Singapore. Na pangayan, nakunan pangayan si Sis Luisa eh. Bakit? Biruin mo. Buntis pinagtrabaho ng mabibigat.
Kaya itong si Betrason, naku, maraming sisingilin to sa Diyos. Kaya magpakasaya ka na, Betrason, dahil alam mo, lulutong ang gulugod mo sa impyerno, sa kademonyohang pinaggagawa mo. Biruin mo, impacta ka talaga. Mga kapatid mo, sinisiraan mo kay Brad Eli para hindi bigyan ng pera ni Brad Eli. Yang mga kapatid mo, gaano kasamang ugali. Tapos, kunwari, hindi lalapit mo kay Brad Eli, yung ibibigay dapat ni Brad Eli sa inyong mga kapatid, kinokoryet mo. Kaya itong pamilya ni Bonjing, pamilya scammer talaga yan, yung tatay, dinimanda yung kapatid niya dahil lang sa simpleng anahaw na halaban. At yung kaso, tumakbo ng 20 years. Meron ba tayong ebidensya? Ayan, nandiyan sa Facebook, inilabas ko yung ebidensya. Tsaka kapatid, gusto ko lang din pong mag-inject kasi yun nga po, usapang spiritual po sana ang mumungkahi ko na tungkol po dun sa pagkakaalis ng mga tao. Ito po kapatid, isa pong napansin ko na sinasabi po ng talata. Gusto ko lang pong basahin muna. Narito, ito ang ikatlo na ako'y pandang pumarian sa inyo. At ako'y hindi magiging pasanin ninyo sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo. Sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. Sa alam niyo po ba, ang nangyayari po sa kapatiran sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, sa Canada, ang ginagawa po pala diyan pinagtitipon siya ng pamasahe. Nung mga gagamitin nila na sa transportation at sa accommodation na yan yung grupo nila nabibisit sa Ito kung gagamitin po natin ang talata na ito at diwa ng katwiran ng Apostol Pablo, lumalabag po siya rito. Bakit kailangan ka ipagtipon ng mga tinuturuan mo para sa pamasahe, tapos magsasalita ka sa sandaling panahon, tapos nandun na kayo, mag-ano na kayo ng mga bagay na kung ano man ang talagang layunin nyo doon. Wala na tayo doon sa layunin po nila. Pero doon sa pumupunta ka doon na lumalabag ka doon sa katwiran ni San Pablo na hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang kanilang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Bakit po ngayon ang kapatiran nagtitipon para sa pagbabiyahe ng mga dadalaw sa kanila? Family tour pa yon, Brad. Family tour pa yon. Yun na nga po ang dali-dali naman po Ang dali-dali naman po na mangangaral ka, 2 oras, 3 oras, minsan nga nagmamadali. Tsaka ito po si Sneaky, tsaka Brad Badong, napansin ko. Biro mo, kapatid. Sa panahon ng kapatid na Eli, may mga awitan tayo matagal. Tapos mangangaral ang kapatid na Daniel ng mga ilang oras. Pero actually, yung pangangaral niya, makikita mo, mas marami ang kwento niya. Pero sa panahon ng kapatid na Eli, may dumulutas siya ng mga suliranin ng kapatid. Opo. At inaaral niya ang video. Ang inaaral niya ang salita ng Diyos sa mga lumalapit sa kanya. Ganun din ang nagpapatuloy siya ng pangangaral. Pero sa panahon ng kapatid na Daniel, ang napansin ko, 5 oras kang paghihintayin. 5 oras po na kung ano-ano ang dinagdag nila na programa dun sa 5 oras na yun. Tapos pagdating ng mga alas 9 o alas 9:30, doon na siya magsisimula, nagmamadali na siya ng patapos. Makikita niyo po na talagang walang aral na mahita ang mga kapatid. Kaya talaga, yung claim nila, ang claim nila, sabi nila, hindi namin pinasama ang sinuman. Kasi bakit? Sinabi po ng mga apostol yung wala silang pinasama. Totoo, wala kayong ito po, kiniklaim nila na wala silang pinasama. Kaya hindi sila dapat usigin dahil wala naman silang pinapasama. Totoo, wala kayong pinapasama literally. Brad, yung sa pasalamat Pero spiritually, Brad, sa pasalamat po, ang ginagawa lang, magsasabit ng medalya, papakita sa monitor, nasa mga pulis, aawitan, ganun po ang nangyayari. Hindi na po siya, kung pag-aaralan mo, ibang-iba na, wala siya sa spiritual na basta siya ipararangalan, sasabitan, naakat sa stage, kantahan, ayun lang, parang concert. Ginawa nga niyang concert yung pasalamat. Totoo, ginawa pong ganun ng pasalamatan na ang dapat na main goal ng pasalamatan ay yung pag-aaral ng katwiran. Yun po ang... Si Sneaky brother, tutugay-gayan lang kita doon sa sinasabi mo kanina na sinasabi ni Daniel na wala silang pinasama na sino man. Hindi totoo yan. Sinungaling ka talaga. Totoo po. Yun nga po, actually, meron po akong katwiran doon kasi bakit po? Yun po ang claim nila na wala silang pinasama. Kasi bakit po? Kala nila ganun. Pero kung titignan mo spiritually, pinapasama mo ang kapatiran dahil inililihis mo ang kaligayahan ng kapatid. Inilalagay mo sa isang bagay na labag na sa Diyos. Hindi ba pagpapasama po yun? Maliwanag po na pagpapasama yun. Kumbaga, claim lang nila. Wala silang pinasama. Wala kayong intusang pumatay. Wala kayong intusang maglasing. Pero in spiritual way,
meron kayong pinasama. Bakit? Kasi inililihis nyo ang kaligayahan ng kapatid. Na ang dapat na kagalakan ng kapatid ay ang salita ng Diyos. Ano ang nagiging kagalakan na ng kapatid ngayon? Yung galing na sa kanya. Hindi ho ba pagpapasama ho yun dahil inililihis mo yung kapatid sa mabuti na dapat ang mabuti yung malaman yung katwiran ng Diyos. Oo. Pagpapasama ho yun. Kaya ngayon, iba na ho ang diwa ng kapatid. Ang diwa na ng kapatid, pagka ibang diwa nila, i-block na. Hindi ba pinasama ho sila nung gano'n? Oh, brother, itong si Bonjing, dinadivert niya yung kaligayahan ng mga kapatid na mga tupa na ang dapat Sa kanya. Oo. Bukod po doon, sa concert, Doon, ganun, opo. Pagpapasama ho yun. Maliwanag na pagpapasama ho yun. Parang pasanin siya ng mga tupa, pasanin siya ng miyembro, pasanin kapatid. Naunawa Naawa po ako. Sa totoo lang. Naawa po. Minsan, naiiyak ako sa na bakit ganun? Hindi na tinuruan naman tayo ni Brad Eddie. Bakit parang wala tayong natutunan? Pati yung mga kapatid na, ba't walang manindigan sa inyo dyan? Di ba? Ang aking panawagan lang, kapatid na Daniel, bakit hindi na lang po tayo umamin? Na talagang wala po. Pwede naman, sabi nga po ni Brad Eddie sa isang video niya kung hindi mo kaya mangaral, step down. Kumbaga, accept na kasi marami yung ang gusto niya, palayasin na yung mga tao na Kami nga, sa totoo lang po, ito po aamin po ako sa inyo. Hindi po ako naniniwala kasi na dapat tayong umalis sa iglesia. Kasi bakit po? Iisang katawan lang po yan Ang isang realidad lang po kasi talaga, kinukubkub tayo ng mga lobo. Kasi yun din ho ang sabi ni San Pablo na nalalaman ko na pag alis namin ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi mga magpapatawad sa kawan. Yun po ang katotohanan na sa panahon natin, pumasok po talaga. Pumasok sabi nga, at lalabas isa sa mga kasamahan din ninyo, ang mga magsasalita ng mga masasama. Ibig sabihin, sa iglesia, kaya hindi tayo dapat mag-away-away. Hindi yung sa mga kapatid ko na nananatiling makinig po dyan, huwag po tayo mag-away-away. Nananatili ho magkakapatid tayo. Kasi dyan ho tayo binautismo ang lahat So, ang kailangan lang po natin gawin, manahimik lang po tayo, maghintay po tayo ng act of God. Na balang araw, mayroong patitindigin po dyan. Kailangan lang may manindigan talaga. Kasi siguro dahil sa pakinabang ngayon, ang mga kapatid na KNP, meron ho dyan. Naniniwala ako, may mga matuwid dyan na hindi lang talaga sila makapagsalita. Kaya huwag mo natin silang ituring na talagang kaaway na natin sila kasi nananatiling kapatid ho tayo dyan sa iglesia na yan. Kaya ako sa totoo lang kasi sabi nga di ba? Sa dako ng katwiran, nandoon ng kasamaan. Sa dako ng kaliwanagan, nandoon ang kadiliman. So kung nangyayari man sa panahon natin itong mga nasa Bible ho talaga. Kaya hindi ho natin kailangang mag-away-away, hindi ho natin kailangang ituring na hiwalay na tayo sa iglesia na to kasi ito pa rin ho yun Kaya lang sabi nga, sa loob ginaganap ang pagsunod, sa loob din ginaganap ang pagsaway. Ngayon po, itong mga grupo ng mga kapatid natin na to, wala lang silang malay na nakakasaway na sila. Kaya ako hanggang ngayon, nakakasuway sila, nakakasuway po sila dun sa talagang utos ng iglesia. Kaya itong mga kapatid natin, wag po tayo mag-away-away, magkakapatid ho tayo, iisang katawan lang iisang katawan, iisang bautismo, iisang iglesia. Nagkaroon lang ho talaga ng pagkakabahabahagi dahil yun naman din ho ang sinasabi ng kasulatan na balang araw may patitindigin. Yun na lang po ang gawin natin. Hintayin natin may patindigin ng Diyos balang araw. Kailangan lang po mawala yung mga kaduwagan ng mga tao na siguro nagmumulay-mulay pa lang po sila dahil sa kaguluhan na nangyayari talaga sa iglesia. Ako naiiyak po talaga ako.